Hi guys! So for today's video, mag-unbox tayo ng MacBook M4 Pro. Ito siya! Tada! This is my first MacBook, so I'm excited. The reason why bumili ako ng MacBook, kasi I already have a Windows laptop. Pero ang problema kasi, mabilis siyang malobat kapag nawawala ng kuryente, lalo na pag umuwi ako ng province. So, I decided na bumili ng MacBook kasi sabi nila maganda daw yung battery life ng MacBook. So, since wala pa naman ng MacBook Air, and mas bet ko yung madaming ports sa MacBook Pro, nag-decide na ako na yun na yung bilhin ko. Let's start! Hindi ko pa talaga to binuksan para ma-unbox ko siya. Okay. Tadaan! Oh my God. Oh my gosh. 14-inch lang pala to. Ang specification niya is 24 gig and 5112. Yun na yung pinili ko kasi masyado nang mahal kung ang bibilhin ko pa is 1 terabyte. Which is feeling ko hindi ko naman magagamit. Space Black ang pinili ko. Hala. Ay, ang liit lang na pala. Oh, okay. Sobrang liit niya lang. Siguro, kasing mas malaki lang siya ng konti dun sa iPad ng kapatid ko. Isa pa sa reason kung bakit ito yung pinili ko. Dahil, dito. Tadaan! Dahil dito sa black na, na charging cord. Kasi, I have an Apple iPhone, and then I have AirPods. Puro white sila, and madali siyang madumihan. Lalo na kapag nasa tagig ka, sobrang alikabok. Sobrang alikabok niya. So, mas bet ko yung ganito. Pwede naman bumili ng separate, pero okay na yun, di ba? Nandito na siya. Mas bet ko yung itsura ng Space Black. Kasi, sobrang professional niyang tingnan. Plano ko din kasing mag-travel. Maybe this year, kasi bumili ako ng SedPass. You only have this too. Wala nang, as sabi nga nila, wala nang, sticker. And then, we have the charger. Laki be. Bigat. Pero, ayan, magkaiba sila ng kulay. As you know, nakikita nyo naman sa unboxing ng mga MacBook. Magkaiba talaga ang kulay ng cord tsaka nito. So, maganda sana kung black din to eh. Para hindi madaling madumihan. And then, that's it. Wala na. And, let's start naman sa pag-open ng MacBook mismo. Okay. Oh no. Huwag natin punitin. Sure. Actually, mahilig ako magtago ng mga ganito. Yung mga lalagyanan ng mga binili kong laptop. Hala! Biyang liit! Tan! Look at that. Habang nag-set up siya, nag-my day na ako. I'm virtual assistant pala, so I can travel anywhere. And sa work ko, ang ginagamit ko is like mga 30 to 40 tabs. So, I'm gonna check kung gaano siya katagal.
kung gaano siya yung battery life niya. Kung worth it ba? Kasi yung dati kong laptop, ano siya, like, mga 1 to 2 hours siya before siyang, well, nalulubat na siya kaagad. So, kapag nawawalan kami ng kuryente or ng electricity, wala na. So, hindi siya worth it. Para akong nababaliw kapag nasa province ako tapos nawawalan ng kuryente, especially kapag maulan. Girl, saan ako pupunta? Saan ako hahanapin? Hahanap ako doon ng hotel or something. Oh my gosh. So, I'm gonna set it up now. Siyempre, gagayahin natin yung iba. Tanggalin muna natin yung mga nandito na hindi naman natin kailangan. So, this is the continuation of my unboxing video. Unfortunately, lumipat ako ng lugar. Hindi ko na natapos yung pag-set up. Hindi kasi ako makapagpili ng magandang wallpaper. Ito na siya. Tadaan! Currently editing the video, the one that I took when I was still in Taguig and currently in Cavite na. So, I'm still trying to experiment with Final Cut Pro. I have the trial version for 3 months, and then after 3 months, I need to purchase it na. Pero ang kagandahan kasi sa kanya, ang babayad mo sa kanya, isa na lang. Like, magbabayad ka na lang ng isang bagsakan. Like, as far as I know, it's 14,990. So, much better siya kasi dun sa iba na subscription per month. Kaya, trying to learn more, to know how to properly edit my videos using the Final Cut Pro. And as for the MacBook naman, I've already tried to use this for a couple of days now. Pinalitan ko na talaga totally yung dati kong laptop. Iniwan ko na siya sa Taguig sa kapatid ko. So, this one, sobrang ganda niya. Though hindi siya yung expected na kagaya ng 24 hours talaga na promise ni Apple, pero much better siya. Super duper upgrade siya kaysa dun sa dati kong Windows laptop na mabilis malubat within 1 to 2 hours na lulubat na. This one, umabot siya ng around 14 to 16 hours. And as I told you guys, 30 plus tabs ng window yung ginagamit ko. And nag-start ako ng around 8 p.m. And then nalobat siya around hapon na the next day. 1 to 2 p.m. the next day. So, ilang oras yun? More than 16 hours, 17 hours. Ganun. Hindi siya umabot ng 24 hours. Kasi, syempre, yun yung gamit na minimal lang na test nila. Pero kung gagamitin mo siya for work, it's worth it. Pero, sabi nga nila, it might change after a couple of days or something. Pero, worth it talaga tong MacBook na to. So, totally magagamit mo siya pag nagta-travel ka. And, other thing, na difference niya kaysa dun sa Windows laptop ko before, that is a gaming laptop. So, grabe kung mag-consume ng kuryente. Pag tinanggal mo siya sa charge, hindi mo na ma-i-experience yung performance niya to the highest level, yung boost ng performance. While dito sa MacBook na to, tanggalin mo man siya sa charge o hindi, you will get the same performance. I've always charged it 200%, and then tinatanggal ko na siya sa charge. Pero kapag nag-edit ako ng Final Cut Pro, takes too much energy or power from this laptop. So, ang bilis mabawasan ng battery percentage niya. So, what I do is that I just charged it while editing the video that I took when I was still in Taguig. Sobrang happy ko dito sa purchase ko. And since I plan to travel maybe this year, I plan to buy external monitor, pero hindi na ganito kalaki. Parang may nakita kasi ako sa Shopee na yung parang maliit lang, nakakabit, or pwede kang gumamit ng iPad. So, either that, or bibili ako ng iPad para magamit ko as extended monitor sa kanya, para hindi naman ako mahirapan na gumamit. Kasi medyo maliit yung screen nito, 14-inch lang kasi siya. Pero, super worth it. Thank you so much for watching. Please follow, like, and subscribe so that you will be aware or you will be notified once I uploaded the new videos and share with you my experiences. See you on the next video.